Yo, what's up, Germs? Good morning ulit sa inyo lahat. Nagbabalik ulit tayo para sa panibagong moto vlog. Yay! Medyo masama ang ano natin ngayon. Medyo masama ang lagay natin ngayon. Iniisip po na naman ako, kulang na naman sa ano to. Kulang na naman sa vitamin E. Sana hindi tayo magkasakit ng tuluyan kasi may rides tayo sa Sabado at Linggo. Bawal magkasakit, boy. Sobrang traffic, hype na yan. 7:51 oh. Almost 1 hour talaga nagiging biyahe na namin mula dun sa bahay hanggang dito sa Ortigas Center. Singit-singit lang. Sa lagay ng motor natin ngayon, medyo mahirap na yung singit-singit natin. Pero kaya naman, basta makita natin yung espasyo, kaya naman yan. Basta hindi ka lang pabigla-bigla. Kayang-kaya natin isingit yung motor natin kahit lumapad na siya talaga ng tuluyan. Lumapad yung motor ko kasi gawa nung mayroon akong crash guard, tapos additional pa yung bag natin, and then yung ating side pannier. Ayan, lalapad talaga. Kaya yung ibang mga rider na hindi hilig yung maglagay ng mga crash guard na ganitong accessory kasi nahihirapan din silang kontrolin yung motor nila. Gawa ng yung ADB kasi malaki na talaga. Tapos pag nag-add ka pa ng mga ganitong accessory, mas lalo siyang lalaki, lalong bibigat, mas lalong mahirap kontrolin, especially sa mga traffic situation. Ako nga, nahihirapan akong mag-control eh. Tapos may angkas pa akong malikot. Ang likot kaya ng angkas ko, yung tipong nauuna pang umilag kapag may mga situation na parang gitgitan or biglang may gagalaw. Nauuna pang umilag yun. Kaya yung balanse natin nababago. Imbis na nakadiskarte tayo ng maayos, hindi na, kasi goals na, di ba? Hindi mo na makontrol yung motor mo kasi merong kumukontra sa likod. Pauwi na naman tayo. Ano ba gagawin natin ngayon? Wala naman tayong certain topic ngayong araw. Wala, kwento-kwentuhan lang. Parang practice na naman. Na ano kasi tayo, natetenga kasi tayo sa vlogging, moto vlogging especially. Siyempre hindi naman araw-araw makakapag-vlog ka, hindi naman araw-araw malinaw yung isip mo, di ba? Hindi naman araw-araw may naiisip kang topic. Meron akong mga naka-line up na topic, pero i-ano ko muna, i-condition ko muna yung sarili ko bago natin pag-usapan yung mga yun. Sa ngayon, meron tayong update dito sa gamit natin. Ayan. Kung nakikita nyo, ito, kaka-on ko lang nung camera natin na GoPro Hero 12. Kung napapansin nyo, may wire pa rin yung may wire pa rin yung camera ko. Pero bumili na kasi ako kahapon ng battery ng GoPro natin, yung Telesen na brand. May battery na to, pero nakasaksak pa rin siya dito sa charger natin. Kanina full charge siya nung umalis tayo ng bahay. Ay, full charge ba? Siguro mga 80%. Ganon yung niya, ganon yung lagay ng battery niya. Ngayon, pagdating natin dito kanina sa Julio Vargas, bumaba na siya ng 25%. Duda ako kung aabot ako dun sa pupuntahan ko kanina. So ginawa ko, sinaksak ko na siya ulit dito sa charger natin. So hindi na siya umaalis ng 25. Aalis lang siya kapag in-stop ko yung recording natin, kasi nagko-consume pa rin siya ng battery. Ito kasi kagandahan sa Hero 7, pwede mo siya gamitin ng walang battery, basta nakasaksak lang siya sa power source. And pwede mo na siya gamitin while charging, diba? Ito, kagaya nito, may battery na siya pero nakasaksak pa rin siya sa power source natin. Unlike nitong yung Hero 12 natin, medyo disappointed ako dun sa part na yon, kasi gusto ko mas matagal yung recording capacity ng camera. Kasi sayang naman yung niya, yung memory card niya, 10 hours yung capacity niya. Sa setting na 1080p, 30 frame per seconds, and then naka super view. Ayan. Ayan, kitang-kita niyo yung likod ko, di ba? Kitang-kita niyo yung left and right ko. Ayan, kita niyo yung kotse na puti. Kita niyo yung motor sa likod ko. Maganda yung viewing niya. Maganda yung capture niya. Yun nga lang, hindi ka makakapag-record while charging, unlike dito sa gamit natin na Hero 7. Okay. Tapos may prompt pa siya na parang kailangan mo ng certain ganitong wattage. Ewan ko,
Kumpara saan yung mga prompt na yun. Hindi na lang kasi sinimplihan ng GoPro yung ganitong bagay. Actually sa motovlogging, kung motovlogging lang naman yung pag-uusapan, the best talaga yung Hero 7 talaga yung the best. Kasi maganda na yung stabilizer nya that time, maganda na yon. Tapos yun nga, yung isang feature nya nga na ganito, na kahit walang battery, isaksak mo lang sa power source, makakapag-record ka na as long as you want. Makakapag-record ka na ng mahaba, kahit 10 hours pa yan na tuloy-tuloy, kayang-kaya ng GoPro yan. Disadvantage nga lang kapag walang battery yung camera, yung date and time mo hindi siya updated. Kung ano yung factory setting ng GoPro mo, yun na yung ano, yun na yung mararecord nya na date. Kaya kapag maghahanap ka ng recordings mo, kahit naka-note ka sa calendar, for example, ayan, March 20, March 19 nag-record ako ng ganito, hahanapin mo yun sa gallery mo or dun sa archive mo, wala ka makikitang ganong date. Yun ang disadvantage. And then sa ngayon kasi hindi pa naman natin na-explore masyado yung Hero 12, pero siguro sa mga susunod na araw magagamit natin ng maganda-ganda yan. Isa lang kasi yung battery ng Hero 12 ko ngayon, pinag-iipunan ko pa yung mga battery nya na iba, kasi gagamitin natin to as mobile, itong Hero 12. Ito namang GoPro Hero 7 natin, gagamitin natin as dito sa helmet natin. Kahapon ginawa ko yung motor ko as preparation namin sa ride namin sa Zambales. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, pag ako nagkasakit ng tuluyan, hindi ako makakasama sa ride na yun. Pambira. Wag naman. First ride ko ngayon 2025 yun. Sana makasama ako. Oo, first group ride ko talaga yun ngayon. Nagpalit ako ng bola, diba ADB 160, from 19 grams na stock weight ng bola. Tapos nagpalit ako ng 17 grams 2 years ago. And then kahapon as preparation, nagpalit ako ng 20 grams. So bali bumalik ako dun sa mabigat na bola, tapos nag plus 1 pa ako. Plus 1 gram pa ako kada bola. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Tingnan natin kung ano yung magiging outcome nya pagdating sa long ride. Hindi pa natin sure eh. Pero may nararamdaman ako dito ng kakaiba dito sa 20 grams na nilagay natin. Saka ako na sa inyo sasabihin, kasi gusto kong baliktarin yung approach sa bola. Gusto kong mas matagal ako sa low gear, kaya yun yung ginawa ko. Pero theory ko lang yun, hindi ako nagmamagaling or hindi ako nagpapayo na magpalit kayo ng ganito. Theory ko lang yun, gusto ko lang subukan, gusto ko lang mag-experiment, gusto ko lang may mapatunayan ako dito. Titingnan ko pa sa ride. Sa ride natin yan masusubukan. Yung gulong ko sa likod, pinalitan ko na rin. Walang yan, ang hinayang ako dun sa gulong ko na yun. Alam nyo kung bakit? Naalala nyo last time nung nag-ride kami ng Marinduque, yung napudpudan ako ng gulong. Since then hindi na ako nakapag-ride. Since then isang ride lang ako sa Kasiguran, tapos napudpud agad yung gulong ko. Sige, mauna na kayo. Kayo na sumalo. Kayo na yung sumalo. Dito lang ako sa safe. Isang long ride ko lang nagamit yung gulong na yun, tapos pudpud na kaagad. Mabilis ako makapudpud ng gulong sa likod kasi lagi mabigat yung dala natin. Ayun, nagpalit ako. Tapos sinabay ko na yung pito. Nagpalit ako ng pito na naka-horizontal. Kasi hirap na hirap ako magbomba ng gulong ko, especially gamit ko yung portable na pump natin. Ang hirap pag naka-vertical yung pito, tumutukod. Ngayon pinalitan ko na yung sa likuran. Tapos yung sa unahan naman, since makapal pa yung gulong ko, hindi ko na pinalitan yung gulong. Yung pito na lang din, pinalitan ko na lang. So meron pa akong kahapon 1, 2, 3, 4. Meron pa akong 4 days para i-road test yung motor natin, kung kakayanin ba nito sa long ride. Kasi ganun ako mag-prepare sa motor. Siguro mga 5 days to 3 days before, dapat
nakapag ano ka na, nakapag check up ka na, nakapag maintenance ka na ng motor before mo isabak sa long ride, para may time ka pa rin for adjustment. Kahapon, diba binaklas ko yung mga gulong, napansin ko ang ninipis na rin ng brake pad ko. Kaya pa naman kung sa tanong na kakayanin pa ba, kaya pa. Pero since maglo-long ride tayo, ayaw natin na merong isipin, ayaw natin na merong parang pangamba sa likod ng ulo natin na makapal pa kaya yung brake pad ko, kakayanin pa kaya ng brake pad ko. Ang ginawa ko, pinalitan ko na ng tuluyan. Para wala na ako isipin, diba? Para makapag-focus ako sa driving ko. Just like nung Marinduque, hindi ko ma-enjoy yung ride nung time na yun kasi iniisip ko yung gulong ko, kakayanin pa ba ng gulong ko, baka mabutas na to kasi sobrang nipis na, naabot ko na yung second layer ng threads nya. Mga ganung bagay, ang hirap kaya ng ganun pag nagra-ride ka. So dapat na check up mo na lahat ng kailangan mong check upin sa motor mo. Kailangan ko ng adjustment sa brakes ngayon kasi hindi pa siya lumalapat ng todo. Yung rotor ko medyo lubog na, front and rear medyo lubog na yung rotor ko. Nung pinalitan ko ng bagong brake pad, nag-a-adjust pa yung brake pad, hindi pa siya lumalapat ng todo. So inaantay ko pa siyang lumapat hanggang Friday. Pero ngayon medyo okay na. Kahapon medyo dulas-dulas pa yung preno ko, kaya alalay lang ako sa patakbo kahapon. Pero ngayon okay na, medyo okay na. Until Friday magiging okay na to. Babalik na ulit yung dati kong feeling dito sa brakes natin. Kasi gano'n naman lagi yun, gano'n naman yung mangyayari talaga pag nagpalit ka ng brakes. Especially kung yung rotor mo hindi na pantay. Makapal pa naman yung rotor ko pero hindi na siya even kagaya nung stock. Ano na siya, meron na siyang konting lubog. Ano pa ba yung ginawa ko dito kahapon? Yung ilaw natin okay na eh, na-check up ko na yung mga ilaw natin, goods na yun. Importante din kasi yun eh. Ayan, haba ng kwentuhan natin. Nandito na tayo sa floodway. Maya maya opening na tayo. Alas 9. May waiting na ba? Wala pang waiting. All goods yan. Sige, bukas na lang ulit. Kwentuhan na lang tayo ulit bukas para sa panibagong motovlog natin. Huwag niyong kalimutan yung Facebook page natin, JR Motoworks. I-follow nyo yan, tapos subscribe nyo na rin yung channel na to. Sa YouTube, JR Motoworks. And then yung pinakabago natin page na Kuya Germs, ako yun. Mga kalokohan natin, tsaka mga walang kwentang vlog natin, lalagay natin dun para kahit konting hindi tayo masyadong seryoso. Sige na. Maraming salamat. Ingat kayo lagi sa rides.